araw po sa inyong lahat mga ka-Q&A. Ito na naman po si Attorney A. Erwin Bautista. At tayo po ay napapakinggan sa radiofilam.com at sa Flash TV. At kung maaari po ay mag-subscribe naman kayo para naman po lumago ang ating viewership at nang tayo ay may recommend din ng YouTube sa mga subscribers natin at mga friends ng ating mga subscribers. Ang topic po natin for today, what are the risk factors for green card holders who are traveling abroad? Ano ang mga panganib na kinakaharap ng mga green card holder kapag sila ay nag-travel abroad? So, pagbalik nila, doon kasi ang singilan. So, number 1, risk factors, kapag ka matagal naglagi sa ibang bansa, extended absence, number 1 po yan, remaining outside the US for more than 180 days or 6 months can be seen as abandoning residency and can lead to questioning at the port of entry. Trips over 6 months or frequent shorter trips that add up are particularly risky. Lalo na yung mga umaalis ng 5 months, tapos babalik dito sa US 1 week lang or 1 month, aalis na naman. So, hindi nga 6 months, pero palaging ganun ang ginagawa, baka maakusahan ng abandonment. Pagka may allegation na abandonment, either kansilahin ng officer yung green card nyo at i-refer kayo sa immigration court or patawarin kayo yung time na yun. Pero pag madalas yung ginawa yan, malamang i-refer kayo sa immigration court at kansilahin ng green card nyo. Ang solusyon po dyan ay mag-apply kayo ng re-entry permit. Ang re-entry permit po will allow you to return for the next 2 years. Kaya lang, mahigpit na rin. So, kung gano'n ang pattern ninyo, bumabalik kayo every 5 months, mas maganda na meron kayo nung re-entry permit. Okay, number 2, criminal history. Naku po. Yung mga DUI, kinakalkal na ngayon, even 20 years ago, makakalkal. Baka nakadalawa kayo niyan, baka i-consider pa na removal, basis for removal or deportation, especially kung 2 beses na sa loob ng 5 taon. Ngayon, may isa pang aspect yan, yung DUI na yan. Pwede kang mawala ng good moral character if you have been convicted of 2 or more DUIs. Maski na yan ay more than 5 years, but yung recent 5 years para yan sa sa deportation purposes. It has to be 2 misdemeanors in the past 5 years. Pero ang good moral character, baka mawala kayo ng good moral character kahit na spaced out yan into every 5 years, may isa ka. So, pag multiple, more than 2, maaaring maging basihan yan para mawala ka ng good moral character for US citizenship purposes, or naturalization. Number 2, if you have a pending immigration application tulad ng naturalization or adjustment of status, kahit meron ka noong advance parole, hindi pa rin nakakasigurado na pababalikin ka. Baka may matuklasan na ginawa ka o kung ano man, ay discretionary pa rin yan yung advance parole pagbalik mo. So kung ikaw naman nag-a-apply ng naturalization, baka madiskaril pa yung naturalization mo kapag ka ikaw ay bumiyahe pa. Kaya iwasan mo na muna ang pagbiyahe kapag ikaw ay may pending application, unless talagang emergency yan. Pag emergency naman yan, hindi ka abutin dyan ng 5 months or 6 months. Bumalik kayo kaagad. Number
4, fraudulent acquisition. So, merong nagtanong sa akin, nag-aalala sila kasi meron siyang asawa nung siya pinitisyonan ng magulang niya na green card holder. Normally, hindi ka makakarating dito ng mabilis kasi may asawa ka, 22 years yan. At saka US citizen lamang ang pwede magpetisyon ng anak na may asawa. So kung may asawa ka at ikaw ay green card holder lamang yung parent mo, hindi pwede. So ngayon, sinisikreto yan. So merong isang nakarating dito, sinikreto niya hanggang sa maging citizen siya. Ngayon, pinala niya ng petisyon yung asawa niya. So nung una, naalaman ng immigration, actually ng embassy, doon sa embassy lang nagkaalaman kasi doon lang kumukuha ng Senomar. Dininay. So for whatever reason, kumuha sila ng abogado, binigyan sila ng advice, disclose nyo yan. At napagbigyan naman silang makabalik rito. So fraud yun, di po ba? So ngayon, nag-aalala sila, kahit citizen na silang pareho, meron din pa daw bang pag-asa na baka sila ay maharang sa pagbalik dito pag sila ay lumabas ng Amerika. So ang pinag-uusapan lang natin ay green card holder. Pero itong mga US citizen, nag-aalala na rin. Kasi pwede pong habulin yan ng US immigration, lalo na kung based on fraud. So, hindi natin malaman kung pati US citizen ay hahabulin kasi hindi naman criminal-based yung fraud na yun. Pagsisinungaling, misrepresentation, pero dinisclose na nila dati yun . So, baka sakali, hindi na ungkatin yun. Pero para makaligtas pa rin, para safe, huwag muna lumabas for the next 3 years. Hintayin natin na mabago ang palisiya ng gobyerno. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima, illegal activity abroad. Engaging in illegal activities outside the US can also raise concerns about your status. So, hindi nangangahulugan, doon ka na nigarilyo ng marijuana sa Pilipinas, ligtas ka na rito sa Amerika. Hindi po. Any crime committed anywhere is subject to US immigration rules. Hindi pwede yung dahilan na I did not inhale. So, sa immigration po, kahit saan mo ginawa yung criminal activity na yan, sisingilin ka pag naalaman dito sa Amerika o na immigration na meron kang ginawang ganon. So makaka-apekto yan pag ikaw ay green card holder, baka idiretso ka sa deportation. So iwasan ang matagal na paglalakbay at pagbalik. At kung matitiis ninyo, huwag na muna para safe tayo rito kasi nabubulat lahat kapag pumakatok pabalik rito sa Amerika. You are requesting to be admitted as an alien. Dalawa po yung alien, illegal alien tsaka legal alien. So kahit kayo ay green card holder, legal alien, kumakatok pa rin kayo sa pintuan ng Amerika para makapasok. Kaya mag-ingat po kayo, So tandaan natin, iwasan natin yung extended absence. Number 2, yung criminal history. Pag meron kayo, kung noon nakakaligtas kayo, ngayon hindi kayo makakaligtas, haharangin at haharangin kayo. And you might even be referred for immigration removal. Number 3, kung meron kayong pending naturalization or green card application, stay muna kayo rito sa US. Huwag muna kayong lalabas. Number 4, yung mga fraudulent acquisition ng green card or US citizenship, baka makalkal. Pag lumabas kayo, baka makalkal. Kahit na citizen na kayo. Number 5, illegal activity abroad. So, just because outside of the US kayo, ay hindi na counted any criminal activity na gagawin nyo dyan. Pag nalaman ng US immigration yan, maniningil yan. So, ang paniningil nila ay hindi ka na papapasukin or baka ikaw ay refer for deportation. So, yan po ang mga panganib na hinaharap ng mga green card holder kapag ka po nag-travel abroad.
So, see you po sa susunod nating episode. Ito po si Attorney Erwin Bautista. Paki-like and subscribe naman po. Para naman magkaroon tayo ng presence dito sa YouTube. Maraming salamat po sa pakikinig, sa panonood. RadioPhilAm.com at saka po Flash TV. Salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode.